there's no assurance of me na makapagturo pa sa mga succeeding semesters because I am trying to pursue other interest, no? So hindi ko sure kung magtuturo pa ako. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, ayokong mag-incomplete because that would be burden to you. Kasi 150 days lang yon, magiging 5 lang din. So parang I am really encouraging all of you to comply sa requirement natin, and all of it naman ng mga nile-lecture natin is included sa curriculum natin, sa core syllabus natin. Sige, wait lang natin. Meron pa tayong a minute to wait for the others. A prior commitment. But let's discuss, no? Bali, again, we will be having our laboratory works by next week. So that would be on April 20, Saturday. Again, maybe some of you naka-TBA pa rin yung classroom, no? But hopefully makahanap tayo ng classroom for that day because yun, I really wanted to guide you na face-to-face, no? And then, ano yung requirement ko for the laboratory works natin? At least bring 3 laptop per group, no? Para makapamili kayo kung ano yung magandang laptop na magagamit nyo because medyo malaki yata yung storage na kailangan nito para mas mabilis. But kagabi, binigay ko sa inyo din yung sa app, sa phone, para lang may ma-visualize nyo din yung i-discuss natin for today. Libre naman siya, no, yung Lathe Machine Lite. I-search nyo kung nakuha nyo na. May nakakuha na ba dito? Nakapag-download na ng app sa Play Store? Meron naman na. So, I assume yung mga nag-heart ay nakapag-download na ng app. But I really recommend this na sa laptop natin gamitin, no, using our mouse. Kasi ako personally, nagtatry ako kahapon is medyo nahirapan din ang kamay ko. Kasi sabi ko sa inyo, when we are doing machining, importante yung tolerance, no? Napasok tayo sa tolerance. Parang if manual naman, kasi yung mga CNC natin ngayon ay yung mga CNC natin very precise eh. Parang you just set all the specification and parang magagawa na yung requirement ng produkto nyo. But ang expectation naman with the manual is talagang pag mga skilled, ayan, kayang-kaya nila yung mga 0-0. But for us, dahil tayo naman ay mga nag-aaral pa sa paggamit ng machine and most of the time we are not using lathe machine, pwede naman tayo ng plus 0.9, at least plus minus 0.9 na tolerance. So, pero syempre, as much as possible, yung plus minus 0.9 na yon ay yun na yung sa final output natin. Kasi pag ipinasa niyo sa akin ang final output nyo, that would be your measure ng grades nyo. Kung halimbawa, ang grade ng masyadong mataas ang tolerance halimbawa ay 0.9, edi kunwari yun ang lowest ay 80. Gagawa tayo ng rubrics regarding dun sa grading system natin for the final output. But ayun, personally ako, kailangan ko pang mag-practice because gamit tong app medyo nahirapan din ako. But app and actual, same yan. Mahirap, no? Dahil nang tinatansya or kinokontrol talaga ng kamay natin yung pag-machine dun sa workpiece natin. Okay? So start na tayo, ng ating discussion for today. Sige. Mag-share lang ako ng screen ko. Kita na? Kita na ba yung screen ko? Sorry guys, kita na? Kita na po. Ayan. So yun. Ganito.
'Di ba nag-ako ako sa inyo na tayo ay makakapag-machine shop but yun nga, unfortunately, hindi tayo nabigyan ng opportunity to use yung machine shop natin dahil ang binigay lang sa atin is Sunday, 8 AM to 11 AM. So that wouldn't be possible for all the sections that I handle na makapag-machine shop tayo on given time frame. Wala ring laboratory technician ay binigay. So parang mano-mano, baka sa paglilinis pa lang ng machine shop after natin gumamit ay kulang na yung 8 to 11. But good thing is yan, meron na palang mga available na ganito online, and ayan, medyo tayo ay magpasalamat because before walang mga ganito parang most of the time parang more on lecture ganyan, hindi nyo ma-visualize yung mga ginagawa natin, but yun, thankful tayo dapat with the improving technology na may mga ganito na palang klase ng app that could really upskill tayo as mechanical engineers, no, yung capability natin in terms sa machine shop. Sige, start na tayo, so before we proceed with the actual discussion ng mga processes, no, yung facing, diniscuss natin yung turning, yung grooving, yung chamfering dun sa mga previous discussion. And by next week, I'll be discussing more of the foundations, no, and some, at kumustahin ko rin kayo with your output. But ngayon, i-discuss muna natin how can we utilize the app, no? Kailangan nating matutunang gamitin tong application because ito na nga yung magiging final output ninyo. Okay? Sige. So, punta kayo dito sa upper right ng screen. Not sure if may cellphone kayo dyan. You can also navigate it. Kung makikita nyo itong X button, if you want to exit yung program, so pag ni-yes nyo to, then the program will automatically exit. Ayan. So, let's press X para tayo ay makapag-proceed. Then, meron tayong second button. Ayan, makikita nyo dyan yung mga parts ng lathe machine. Nung nagkaroon tayo ng walkthrough sa machine shop natin, nakita natin yung iba't ibang parts, no, wherein that serves as your laboratory 1 and 2. And talagang pinilit kong makarating kayo doon para magkaroon kayo ng visualization on what lathe machine is. No? From yung mga headstock, ano ba yung sinasabing headstock, ano ba yung spindle, ano ba yung mga power screw, ano ba yung mga feed selector, nasaan ba ang tailstock, diba? All of it, ng mga sinasabi ko is andyan na, kita nyo na, no? So please have a review on it. Diyan din ako kukuha ng exam natin, itong figure na to. So you check this. Sige. Okay, ito naman, if we wanted to save yung actual project natin, yan. Kung mag-new project tayo, ito yung open project. Ito kanina, yung ginawa namin ni O8, no? So, dito natin inilagay. Sige. Ito naman yung workpiece natin. So, yan, sige, i-reset natin, no? Ayan. Ito, pag sa computer yung gamit nyo, very limited siya to 100 mm length. Hindi tayo makakapag-fabricate sa laptop ng mas mahabang length. Not sure if itry nyo sa phone. Parang tinatry ko sa app kanina, kaya ng mahabang length. But ang masama kasi sa app is ang hirap i-navigate pagka sa mga cellphone or tablet. But kaya naman, achievable pa din kung talagang ang mga kamay nyo ay mahusay na tipong kayang mag-control ng pag-press. But very hard to navigate if we are using the cellphone application. But yun nga, ayan, hanggang 500 mm. Dito hanggang 100 mm lang sa laptop natin. Nakalock na siya. Sige. And ang diameter naman natin, ayan, na-adjust naman siya up to 210. Ayan, and offset, kung makikita nyo, ano ba yung sinasabing offset? I-zoom in ko, no? Yan. I-ano ko lang ha, buksan ko lang yung machine. Sige. Oops. Sige. Yan. Pag sinabi nating offset,
Yung chuck yung nag-o-offset, guys. Ayan, yung pagpasok ba sa ano, sa chuck mo. Ayan, kita mo ba pumapasok? Depende sa requirement mo. So, kumbaga parang pwede mong i-add yung offset with the total length. No? Halimbawa, ito ay 65, 70 yan. Parang hanggang 85 yung maximum offset na kayang gawin niya. No, but we will stick with the standard ano na nakalagay dito, parang 60. Then ito ay 40. Wait lang guys. Sige. Ayun. Bali, may tumawag lang saglit ah. Meron na akong suksima. Pwede naman ako 10. Ito syempre meron toll fee. Labas na, mga litas yun. Sorry guys ha, may nag-deliver ng Lazada. Wow. Okay. Start na tayo. Yung offset ang pinag-uusapan natin. Ano? Ayan. So, bale, ayan. So, yun yung mga buttons natin dito. And then, ito naman, pagka tayo ay kukuha sa toolkit, no? So, bali, pwede nating i-alis to. So, ito, ginamit namin kanina is itong number 5. Ito, ginagamit natin tong arrow na to. Means, di ba, merong 3 arrow kayong makikita. Ibig sabihin na, yun yung mga direction ng pang-carbide natin o yung pang-cut natin. Ayan yung ginagamit natin ano para magpag-face o turning. Nakalagay dito turning, no? Itong 5 na to. Yan, pang turning siya. Ayan. But this could also be used ng dalawa actually. Dahil siya ay 3 arrows, pwede siyang gamitin sa turning, pwede rin siyang gamitin sa facing. Tapos ito namang 43 natin, ayan, yung groove number 43 at 3mm. Ayan, nakalagay 3mm groove. Ito naman is ginagamit natin sa pag-groove, sa grooving, from grooving. And then itong number turning and facing pala natin, this could also be used for chamfering. Ayan, pwede rin natin siyang gamitin pang chamfer. Naririnig niyo pa ako? Sorry guys. Baka ako'y salita ng salita.
Ayan, sige, thank you. Okay. Aha. Wait lang ha, medyo nawawala ako. Okay. Then, ito naman, itong drill, sa ngayon, ang basic operations muna for your laboratory 3 and 4. So, what I am expecting for you is to master the four elements. Ano kayo, Avatar? Four process, ano? So, yung facing, yung turning, yung chamfering, and grooving. So, ayun lang muna yung 4 na process na gusto kong ma-master ninyo. So, technically, wala muna tayong gagamiting drill dito, no? Gagamit muna tayo ng carbide or ng toolkits. Hindi muna tayo gagamit ng drill. But, if tayo ay magbubutas, ito yung gagamitin natin, ano? Yung drill natin ay syempre nakadikit ito sa tool piece, no? Dun sa, alam niyo na yon yung tool piece, nakita niyo yon during our walkthrough. But itong drill natin could be up to 30. Yan, 30 mm diameter. Ang offset natin ay hanggang 215. Sige. Okay. So, going back, exit natin. So, click lang natin yung button ulit pag mag-exit tayo, no? And then, ito naman yung caliper natin, guys. So, yung green, ayun yung actual na size na sinet natin. Ano? Halimbawa, nag-set tayo kanina ng 100 mm length at 40 mm diameter. Itong yellow naman, ayan yung caliper natin. So, pag sinukat mo siya, ayan, sukatin natin yung green, no? Yung green natin is, ayan, at 100 mm. And then yung diameter natin is, ayan, at 40 mm. So, capture naman kung paano gamitin. Yung green represents the size of our tool piece, workpiece, and then yung yellow is yung caliper. So, really important that we know how to use caliper. Why? Because time to time, we will be measuring yung output natin. Kung tayo ay pumapasok sa tolerance as specification na binigay. Ano? Sige. So, tapos na tayo doon sa caliper, paggamit ng caliper. Then, punta naman tayo dito sa upper portion. Ano naman tong upper portion na to? Ano tong nakalagay dito? Ito namang copyright lang siya. So, nakalagay lang dito sino yung author for this application. And yun nga, sabi ko sa inyo, let's be thankful for this application because natututo tayo mag-actual machining ng walang lathe. No? And then ito naman, sounds. Try nyo lang pag nasa laptop. Yung sa akin kasi hindi ko masyadong marinig because very important yung hearing with the lathe machine. Kasi lagi minsan ang sinasabi ng mga machinist, pakagatin mo, tapos pag may narinig kang tunog, yun na, iset mo na sa gayon, sa ganong parameter. So really important yung hearing sa machining. Ano, sabi sa inyo, skills talaga yung pagmamachine. Ito naman, pangalawang button, camera lang to. Kung gusto mong i-zoom yung actual process ng pagmamachine mo, ano. Pero we will be using yung camera 1 natin para kita natin pati yung mga parts. No. Ito mouse. So, pwede natin siyang i-3D movement. Yan. Ito naman ay 2D. Sorry, ipatayin muna natin yung mga function. Ito naman ay para makita natin yung different view angle. So, we will be using most of the time yung top view. Ano? And then, ito naman is zoom. Yan. Kita nyo, guys? Yan. Ito naman is language lang, translator. If Russian kayo, yan, you can move it to Russian, then English. And then again, measure, unit of measure. If we want metric to English, English to metric, do vice versa. Ayan. Info, yan, pwede mong tanggalin yung info on the screen.
Yan. But I suggest use this para may reference kayo, ano? Para makita nyo yung feed na gagamitin, ano yung longitudinal rate, ano yung transverse rate, ano yung RPM. Yung mga kinompute natin previously, no? Ayan. Ito naman yung carbide, pwede natin siya kasing hindi makita. Parang this serves as our guide. So very important to na nakaganyan para makita natin yung reference. Kasi yung green, ayan yung actual na sukat, no? Para visible to our eye kung anong nangyayari. Kasi if the good thing about this app is that yun nga may guide siya na green. Pero the actual kasi wala. Ano, gagawa ka ang ginagawa natin sa machine shop ay tayo ay nagpe-pentel pen. Ginagawa natin ng marker. Ginuguhitan talaga natin ng marker para may visual. But this, ayan, makikita nyo may actual na wherein nakikita natin yung lapat ng ating carbide or ng tool piece natin and ng cutting tool and ng workpiece natin. Ngayon, so i-assume natin na ang gamit natin is mild steel. Ayan ha. Kunwari ito ay mild steel. So sabi dito pag mild steel daw, ang cutting speed natin is 90 to 150. Yung 90 to 150 hindi siya SFM. Ang unit niya is, since naka-metric na tayo, ay meter per minute. So meron tayong 90 meter per minute. Last time, nag-discuss tayo ng formula ng cutting speed. Ang cutting speed natin ay cutting speed is equals to pi d circumference times RPM. So given yung cutting speed na 90, meron tayong 40, no? So divide 1,000 dahil ang 90 natin ay meter per minute. So kailangan natin i-convert yung 40 mm natin to meter. So 40 na times over 1,000 times yung RPM natin na hinahanap, no? So ang lalabas sa calculator ninyo kung kayo ay nagka-calculate ngayon is approximately 716.19 RPM. Ano, yun yung requirement natin para sa ating gagawing activity ngayon. So 716 RPM. Yan. Sige. Ayan. Alisin ko muna itong info. Ay, hindi pala pwede. So, i-zoom lang natin para makita natin yung speed range ng ayos. Itong spindle. Ayan. Kita nyo na, no? Kita nyo ba? Malinaw sa inyo. Or i-zoom ko pa konti. Wait lang. Yan. So, kung makikita nyo, meron tayong levers. No, sabi dito, itong mga levers na to, ano ba itong mga to? Itong 1, 2, 3, 4. Sige, tingnan natin. Yung 1 natin, ayun yung gearbox, nasa loob. Yung 2 natin, sabi dito, ito daw ay spindle speed setting. Itong 3 natin is yung thread pitch setting handle natin, and then yung right, left hand thread. So pag sinabing nakarinig kayo ng right and left hand, yung screw natin nakadepende kung siya ay counterclockwise or clockwise ang kagat. May mga requirement na counter para pag against vibration. Ano, may mga ganyan tayong available na screw. And then itong 5 natin is yung spindle range handle. Yan. Ngayon, ano nga yung sabi natin? Ano yung cutting RPM na kailangan natin? 716. Ngayon, hahanapin natin siya dito sa range natin kung meron. So pag pinunta ko siya dito, makikita nyo naman yan yung 200, 750, 315, 400, 500, 630. Yan, wala pa dyan yung dito naman yung selector, wala yung 700. Pag naman nilipat ko dito, ito yung mga low speed lang. 50, 160, 63, 80, 100, and so on. So pag naman nilipat ko dito, ito yung pinaka low speed. Yan, super low speed to. Ito yung mga 40 RPM lang, 12.5, 16, yung mga na-compute natin nung nakaraan. Applicable to doon. Kasi nga, ang gamit natin lang ay mga maliliit na drill bit doon sa ating laboratory. But since dito, 40 mm yung ating workpiece, tapos may tool piece tayo, may cutting tool tayo na gagamitin, at sabi sa requirement natin, at mild steel, kailangan daw ng 716 RPM, hahanap tayo ngayon ng malapit sa 700. Ngayon, ayan.
meron tayo ditong sumunod. Ang makikita natin dito ay 630 at 800. So ngayon guys, anong gagamitin natin na speed? 630 o 800? 800. Yung iba, may input. Anong gagamitin natin? Thank you, Mark. Anong gagamitin natin na speed? Yung 800 din po. 800. So, ayun. So, ganito. Ang basic rule natin with the machine shop ay lagi tayong pumupunta sa lowest. Kasi, sabi ko nga sa inyo, kapag tayo ay pumunta na agad sa highest, baka hindi tayo makapag-adjust. But if we proceed with the lowest, mas madali tayo, ang atake natin ay madali tayong magbawas. Ano? So, punta tayo ngayon sa 630. Ayan. Ito lang naman yung selector nan. So, ito 160, ito ay 2,000, ito ay 630. So, ang gagamitin natin guys na speed ay 630. Ano? Para tayo ay madaling makapag-adjust. Then ito, wag na natin galawin. Wag na natin siyang galawin, no? As is na yan. Muna. Sige. Then, hindi pa naman natin, bakit hindi na natin to ginalaw? Itong dalawa. Kasi hindi naman tayo magte-trading. Ano? Hindi tayo magte-trade, hindi tayo magta-tapping. Ang ating activity lang for today ay 4 basic operations. Facing, turning, grooving, and chamfering. Ano? Kaya hindi tayo gumamit noon. Inas-is muna natin siya as set. Sige. Ngayon, i-zoom naman natin tong spindle feed rate natin. Ayan. Sorry, hindi masyadong kita. Oops. Yan. Kung makikita ninyo, sa screen ninyo, meron niyang iba't ibang selector. Pero naka-close pa kasi, kaya hindi natin siya ma-select. Yung green, ayun yung kailangan natin, yung longitudinal rate at transverse rate. Mamaya magigets nyo kung ano yung difference nung rate na yon. But pag sinabi nating rate kasi, it's most likely the speed nung tool post natin, nung tool post at tail piece natin. So yun yung tumutukoy dun sa rate na yon, yung longitudinal and transverse. And mamaya makikita nyo kung ano yung difference ng dalawa. So sa pag-select ng feed, let's click this para mag-open, no? Or mag-close pala. Open siya ngayon. Ano? Ayan. So, select natin. Kung makikita nyo lumipat sa 0.47, lumipat sa 0.43. Kita nyo yung itim, guys, na nalipat? Ayan. Diba? Ayan. So, ngayon, sabi dito, let's proceed using the standard na 0.52. Ayan. 0.52 mm longitudinal rate. Saan nakuha tong transverse? Saan kaya nakuha? Dito sa, pag tiningnan mo siya, zoom in mo, ayan. Nakalagay dito na, sabi dito ay, yan. Ang transversal feed daw ay 0.5 ng longitudinal feed. So, ibig sabihin, kung nakuha mo, ang sinet mo ay 0.52 na longitudinal, i-times mo lang siya sa 0.20, 0.5. So, makukuha mo ngayon yung transverse rate mo na 0.26 na nandito sa screen natin. Yung 0.26 mm per revolution. Ayan. So, i-close na natin ulit itong feed natin para hindi na siya maibo. Ayan. So, yun yung setting natin. Meron na tayong naset na natin yung spindle speed natin at 630 mm revolution per minute. Then, yung feed rates natin ay naset na rin natin. Ano? So, okay. Sige. So, start na tayo ngayon ng basic operations, no? ng lathe machine natin. So, itong machine natin, again, ito yung on-off. Ayan. So, off yung machine, i-on natin yung machine. Ayan. We have to
switch it, no? Switch it on, switch it off para mag-function siya. Again, sa actual na lathe machine, mano-mano tayo. Wala tong mga buttons na to, no? So, we will drag it manually. So, for example, ito. Example ko sa inyo, guys. Itong part na to, anong tawag dyan? Sabi dito, yan daw ay spindle rotation control. Ayan. So, ano ba yung control nan? Ito, pag piness natin, pinush forward natin yung lever, it will operate clockwise. Tama ba? Try nga natin i-on. Yan, counter pala, guys. Yan. If we push it counterclockwise, then ito naman, pag press natin to pahila, ang operation niya is clockwise. Ayan. Sige. So ngayon, start na tayo ng basic operations natin. So anong gusto nating i-achieve muna? So ngayon, may ipepresent ako sa inyo. Sinave nyo na ba to? Sorry ha. Sinend ko na rin to sa GC nyo. I-check nyo nga guys, yung nasa screen ko. Nakikita na. Mag-stop sharing lang ako for this. Ayan. Sige, kung kita na yung screen ko, ayan yung sa taas na picture, ayan yung current state ng ating toolpiece o ng workpiece. So ngayon, ang nakaset na workpiece natin, bare siya na 100 mm length at 40 mm diameter. Tama. Ano? Nakakapagod pala. So ito, ngayon, puntahan nyo naman yung second figure. Sa second figure naman, ito yung gusto nating i-achieve. Ayan. So, ngayon, as engineers, kailangan marunong kayong magbasanan. Ano bang sinasabi dyan sa second plan? Sabi dito sa second plan, kita nyo itong 85. Kailangan ko daw magbawas from 100, yung magiging total length ng product ko is at 85 mm na lang. So meaning may binawas akong 15 mm sa total na workpiece ko. Tapos sabi dito, at 25 mm daw, kailangan ko na mag-turning. Babawasan ko siya. At 25 mm, nakalagay dito, 30 mm diameter daw yung need ko. So sa 25 mm daw, 30 mm din yung yung retention na 55, no? Sorry, yung retain na 60 mm ay dapat siya ay 40 mm pa din. Ano, yung diameter na to parang will remain 40 and then yung diameter nito will be 30. So ano naman daw yung ibig sabihin nito na 30 degrees? So kailangan nating mag-chamfer ng 30 degrees at 3 mm. And then, sabi dito, kailangan daw natin i-groove to, itong portion na to. Yan, grooving yung tawag dito. Groove at 5 mm depth. No? So, yun yung pagbasa dito sa ating plano. So, 85 mm length, maximum length, 25 mm through 30, chamfering of 30 degrees with a total thickness of 3 mm and groove na 5 mm depth. Ayan. So, mas ma-appreciate natin ngayon kapag mag-start na tayo ng discussion. So, i-capture nyo to ha, itong binigay ko sa inyo para kayo makasunod, para kayo matanong-tanong ko din habang tayo ay nag-start. So, i-top view ko na ito para makita nyo kung, sorry, i-on ko na yung machine guys ha, i-on ko na. Yan, bukas na yan. Check muna natin kung bukas na. Yan. Sige. So, tsaka ko na siya ita-top view ngayon. Yan. Sige, bago pala mag-top view ay ipakita ko muna sa inyo naman itong function dito sa upper right. So, ito ginagamit natin sa tool pose natin. Ano ba pag sinabing tool pose? Ayan ang tool pose natin ito. So, pwede natin kanina, sabi dito, magcha-chamfer tayo ng 30 degrees. So, ayan, mababago natin yan at 30 degrees. Ano? So, sa ngayon, since ay sige, Miguel? Sir, naka-present po ba kayo nung late machine po? Ay, sorry.
Ayan. So sorry guys, sa upper right, ito yung sa tool post natin. Sabi di ba magcha-chamfer tayo ng 30 degrees. So ayan, iter 30 degrees lang natin siya para makapag-chamfering tayo. Ano? Ayan. So sa tunay na buhay, ang alam ko sinusukat to. Not sure if may selector. Parang may selector din naman to na naka-degree. Pero ayan, pwede rin naman yung sukatin with the actual kung anong degrees na niya. Pero ayan, so kaya natin siyang ano ng degrees, and then ito yung carriage and carriage hand wheel. Ayan. So ayan yung mga ginagamit natin pag chamfer. So pag inibo natin yan, i-zoom in natin para makita nyo. Ayan. Tingnan mo, naibo yung hand wheel. Yun, nakikita niyo yung umiibo yung hand wheel. Ayan. Sige. So, i-disable muna natin itong ibang mga features kasi hindi pa naman natin gagamitin. Sige, mag-start tayo ngayon. Mag-start tayo ngayon ng facing operations. Ano? Yan. Itatap view ko na para mas mabilis nating ma-visualize. Yan. Kasi ako ay malabo din ang aking mata. Tapos sorry guys, habang tayo nagle-lecture, there may be a moment na hindi to ganun ka-precise, but I want you to capture the process. Yun yung proseso ang kailangan nating makapture. Dahil ako'y medyo hirap sa mouse ko na ginagamit. Yan. Yan. Kita nyo na tong workpiece nyo. Ito yung workpiece natin. Ito yung ating cutting tool. So ngayon ay pagaganahin na natin itong ating tool, itong ating cutting tool natin, paganahin na natin siya. So kailangan na nating facing operations. So sige, start na tayo. So kanina na-open na natin ang machine. So since tayo ay nasa left side ng workpiece, papaganahin natin siya ng counterclockwise. Ayan. Tapos sabi ay yung sinasabi ko sa inyo na itong portion naman na to, itong thumbs up, thumbs down, ito pag slow motion, pwede nating paibuin yung machine natin, ng slow motion. Pero pwede rin siya na mabilis. Yan, hindi pala siya kita pag sobrang zoom. So mukhang kailangan kong i-unzoom ng konti. Ayan. Bakit ayaw? Sige, kailangan ko pa yata napatay yung machine. Ayaw niya, nakakainis. Ayan. Ayan guys, sorry. Ilapit lang natin ng konti. Dahan-dahan. Ito pang fast forward motion, ito ay pang slow motion. Pero I suggest kayo, yan, katulad ng kinain na yung machine. Sa tunay na buhay ay tayo nakasira na ng materyales. Ayan. Ay di siya tayo dahan-dahan lang. Then sa slow motion, tapos yung movement na to. Okay. Kahirap namang i-move. Yan. Ayan guys, yung ating, ilapit lang natin siya ng konti. Tapos ngayon, itong mga hand wheel na to ay paganahin natin. So ngayon, i-calibrate muna natin. Kailangan naka 0-0 lahat tayo, para tayo ay mabilis. So sa calibration natin, yan, ilapit ko. Ilapit natin na to manual, Paganahin na natin, yan. Tapos guys, pag makikita nyo, yan, igaganto natin to. Forward natin. Pag lumapat na yan sa green, ayan, yan, wala pa. Yan, nagkaroon na ng tama. Kita nyo, nagkaroon na siya ng konting tama. I-0-0 nyo na. 0. Yan. Tapos, ilayo nyo onte para hindi magka-issue. Yan. Naka 0-0 ka na, Tapos,
ito namang kabilang side, ito yung longitudinal, ito yung side na ina-adjust natin, longitudinal. Ito naman sa transverse, i-adjust mo din. So, ito ay mas maganda kung yan eh. Layo mo konti. Yan. Then, tsaka mo siya ilapit. Unti-unti. Tapos ito guys ay ilapit nyo. Gawin nyo siguro mga 0.5. Para medyo kumagat na siya. Naka 0-0 na yan kanina. I-0.5 nyo. Then ito naman, pakagatin nyo din. Unti-unti lang. Papasok yan dun sa green na portion sa marker natin. Yan. I think kumakagat na siya. Yan, nagkakaroon na siya ng guhit, guys. Visible sa akin, hindi ganun ka-visible sa screen ninyo. Pero pakagatin ko pa ng konti. Yan. Tapos isi-0-0 ko na. Yan. Ngayon, guys, ay pwede na natin itong ibalik sa 0. Itong natin, Yan. Para sa tolerance. Ngayon, pwede na tayong magputol. Sabi dito, pag daw tayo ay nagpuputol, kailangan ay, anong requirement nga natin? 85 mm, Tama ba? 85 mm. Sige. Pag tayo nagpuputol, guys, wag malaki agad ha. Wag 5 mm, mag 2 mm, 2 mm muna, depende sa workpiece. Ay di tayo mag-adjust din ng 2 mm. Yan. Yan. 2 mm muna. Tapos tayo ay magpuputol na guys, no? Yan. Oops, bakit? Sabi, the cutting process is not possible with rapid feed. Okay, so bawal pala siya. So kailangan ay slow feed lang siya. Yan. So ayan, pwede na to. Pwede na tayong magputol. Ayan, hindi siya masyadong napuputol. So, hindi tayo calibrated. Or hindi pala. Sorry guys, mali ako. Huwag niyong i-0-0. I-try niyo munang i-0.5 para kumagat. Kainis. Ayan, i-0.5 nyo. Ayan, 0.5. Ikagat nyo sa 0.5. Tapos ito ay i-calibrate ulit natin yung isa, no? Pag napukpok na kasi. Hindi, pwede na pala to. I-2 mm na natin. Ayan. Pwede na tayong mag-cutting. Yan, guys. Nagpuputol na tayo ngayon. Hanggang center lang yan. Pagdating nung sa green, oops, okay na. Yan. Then, putol ulit tayo from 2 mm. Punta tayo sa 4. Tama ba? Naka 4 mm tayo naman. So, nagputol na tayo ng 2 mm. Sorry. May mali sa ginagawa natin. Guys, sorry. Ulitin ko. I-reset ko tong toolpiece natin. Dito rin kami nahirapan kanina mag-calibrate. Yan, inulit ko. Yan, sige. Ulitin natin. I-calibrate ulit natin. So, punta tayo dito. Ikagat natin. Konti. Yan. Tapos, ito ay palapati natin ng konti.
Yan, 0, 0. And then, ito naman ay ibalik natin pa ganito. Sorry, dapat pala ina natin. Then, ilapit natin ng konti. Nagtuturo si Kuya bakit. Ayan. So, mali yun guys. Dapat inalis muna natin ng kaunti. Inusod natin ng kaunti. Para hindi kinain yung ano natin. Pero anyway, Kaya pa assemble na bakal. check natin kung kakagatin pa din. Okay? Yan, ayaw na niya. Yan, kinagat. So, 0, 0. Yan. And then, pwede na tayo ngayon na mag 0.5, I guess, dito pala. So, ayan, mag 2 mm bawas. Dito tayo mag 2 mm bawas, guys. Ayan. 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 Then, ito naman ay another 2 mm pa. Yan. Sige, tapos bawas ka ulit ng another 2 mm. So, 6 mm na. Tapos, kung makikita nyo, pwede na tayo munang magsukat. Patayin muna natin yung machine. Patayin muna natin. Sayang ang kuryente. Wow. Sayang ang kuryente. Tapos, sukatin natin. So again, ano yung natin? Ano yung green natin? Yung green natin yung actual diameter. Wala naman tayong binago pa. So, it should be 40 pa, no? Ito. Yan, 40 pa din siya. Yan. Hindi pa rin naman siya nababago. 40 pa din. Yan. And then yung length natin ang nabago na, may binago na tayo. Yan, approximately 6 na ang binago natin. So, tama ang ating pag-cut. So, meron na tayong nababawas sa 6 mm. So, meron pa tayong 9 to go na dapat bawasin. Yan. Ay, di tayo magbawas pa ulit. Buksan na natin ulit ang machine. Punta tayo sa 8 mm. Bawas ulit tayo. Ayan. Ayan. Punta tayo sa 10 mm. Guys, dahan-dahan talaga ha. Patience kasi talaga dito. Hindi tayo pwedeng magbawas ng malaki agad. Baka tayo magkamali. Sa inyo ay precise ang nakuha natin. Sa kabilang section ay hindi ko na pa-precise. Ang aking kamay ay nginig na nginig pa kanina. Yan. Anong na? Naka na tayo? Naka 10 mm na tayo. Eh di meron pa tayong 5. So, 12 mm. Tapos ay 14. Ilang mm na lang kailangan natin, guys?
Ilan na lang? Hello, nakikinig pa ba kayo? Ilan na lang ang mm na kailangan nating ibawas? Go ahead. Sinong may input? Ilan na lang? Kung nasusundan nyo talaga. 1. 1 na lang. Kasi 15 mm lang yung kailangan nating ibawas para dun sa 100 ano. Yan. So, i-ano na natin. I-cut na natin. Ituloy ko na to. Yan. Ayan yung sinasabi guys na phasing operation. Patayin ko muna yung machine. Yan yung sinasabi natin na phasing operation. Nagbabawas tayo. Phasing, yung movement na yan. Yung dalawang arrow, nagmo-move siya ng transverse motion, di ba? Nag-set tayo sa longitudinal natin. Sineset natin yung length na gusto nating ibawas, but mostly transverse motion yung nangyayari. And then, pag sinukat natin gamit ang ating caliper, yan, sakto na guys. Ang galing natin. 85 mm na ang haba ng ating toolpiece. Kita ga? 85. Tapos ang ating diameter ay, dikit natin dito. Hindi pa rin naman tayo nagbabago. 40. Ayan na yung size ng ating toolpiece na ginagamit. No? So ngayon, yung workpiece natin, na-achieve na natin yung haba na 85. Kuha nyo. Sige, since walang nagsasalita, kuha naman. No? Ngayon, yung sumunod naman na requirement. Sabi dito, gusto nating ma-achieve na yung 25 mm daw ay 30 lang yung diameter. So, kailangan natin na same operation pa din. Ang tawag naman natin na gagamitin natin is turning operation. So, paano ba ang turning operation? So, buksan natin ang machine. Actually, dapat mag-calibrate pa din, but wag na tayo masyado mag-calibrate. Baka marami pa akong magalaw, since calibrated naman. Ito, ilapat lang ulit natin. Sorry, sige, mag-calibrate na tayo. Sorry guys, mag-calibrate na tayo para sigurado. Tamad eh. Oops. Yan. Medyo lang talaga matrabaho, no? Hirap i-control ng function nito. Yan. Para dito natin didikit sa yan. Palapatin lang ulit natin guys. Magbabawas ulit tayo ng kaunti. Karikot lang naman. So, pwede yung mano-mano na natin to, Ganun lang ulit kapag lumapat. Kailangan lang kaunti. Yan, lumapat na, guys. Kita nyo, nagkasugat na. Yung workpiece natin, i-0-0 nyo na. Ayan. Tapos ito, i-alis natin ng kaunti. Usod natin ng kaunti. Ayan. Palapatin naman natin to guys. Itong natin, no? So, ilagay lang natin siya sa 0.5 para hindi masyadong para kumagat. Ayan. Tapos ito palapatin lang natin ng unti. Ilang mm na? Parang
Di pa nakagat, no? Ayan, medyo dapat ay nakatingin ka. Handahan. Hindi ko pa nakikitang lumalapat. Yan, kumagat na guys. Isisiro ko na to. Yan. Ngayon, tayo ay turning operations na 25 at 30. So pag tayo nagta-turning operation, unti-unti lang din muna. So meron tayong 10 mm na ibabawas kasi 40 mm tas gusto nating maging 30 mm diameter. E di ang gagawin muna natin ay ito 2 mm muna natin are. Guys, ayan, nababawasan na. Kita nyo, nababawas na. Ayan. Yan, dahan-dahan ka na dyan. Baka kasi magdulas ang kamay mo. Yan, 2 mm. Ngayon, gusto nating bawasan ng 25 mm. Ano? Ayan. Sorry, nagkamali. Ayan, 25 mm. Yan. Pag mga ganitong point-point na lang, kaunti ang kamay ha. At hindi ka makakakuha ng precise din kapag sumubra ng 0.1 pa. Mas magaling pang 24.9. Yan. Yan, 25. Tapos, pwede mo na yang alisin. Yan. Di, meron ka ng ilan ang nabawas sa 30 mm mo? 2 mm. So, may 8 mm ka pa ngayon. So, same lang ulit. Ipunta mo na to sa 4 mm. Again, wag kayong masyadong mataas ng alis, no? Gawin niyo yung proseso kahit virtual lang kasi pwedeng maputol yung inyong workpiece kapag ayan. So again, ulit lang ulit. So from 0. Guys, ayan. Bawas ka na ulit ng 2 mm, 4 mm na ngayon ang binabawas natin. Yan, nagkamali ako, di ba? Nag-point 1, guys. Yun kayo, doon kayo mag-ingat, no? Sa pitik ng kamay nyo. So, sige, baka, hindi na pwede yan. Hindi na siya acceptable sa tunay. Kasi point 1 na. Ang laki agad ng nawawala. Hindi na ako pwede mag-ulit. Kadami na natin na Yan. So, ngayon, punta naman tayo sa 6 mm. Yan. Tapos, cut ulit tayo. Sorry. Ayan, pwede itong ganito. Pero, syempre, tensiometer. Yan. Yan, 25. Then, balik na ulit. Sige. Off muna natin yung machine. Sukat muna tayo. Ayan. Kung makikita nyo, di ba, nagkaroon ng pangit dun sa hindi siya naging pantay. Kasi meron tayong 0.1 na mali. Nagkamali ako ng 0.1. Pero pag yan ay sinukat mo, dapat ay may kaunti lang na difference. Ayan. Dapat tayo ay, ilan na gaan nabawas natin? 8 na? 6. 6 po ata, sir. 6 So yan, kita mo na agad yung tolerance ang nangyari. 33.7. Talagang may kagat siya na kaunti. Pero acceptable pa naman yan at 0.3 lang ang discrepancy. Pero yan yung effect nung mali natin na pag-set. Ayan. Sige. Start na ulit tayo. At 8.
Mag-order na. Okay. E25 natin. Yan. Yan, 25. So, meron na tayong 8. Meron na lang tayong dalawang kailangan. So, ayan. Ayan. Then, yan, sumobra ulit. 25.1. Anyway, ayan. So, yun yung sinasabi natin guys na turning operations naman. Kita nyo? Dalawa yung naging naging operations natin. Kanina, almost same process as facing lang. Kaya lang dito nagbawas na tayo ng diameter natin. So, bali ito na yung itsura ng workpiece mo ngayon. Yan. So, pag yan ini-rotate mo, check natin, ano bagang itsura na nan. Yan na. Yan na ang workpiece mo. Yan. Yan, di ba? Nagbawas ka na from kanina. Sige. Ngayon naman, ang sumunod natin is, ano bang sabi dun sa requirement? Kailangan daw nating mag-groove ng, ilang mm? 5 mm ba? 5 mm, no? 5 mm. Kailangan nating mag-groove, no? Ay di, ang grooving naman, same process lang din, pero iba ng cutting tool ang ating gagamitin. Ang gagamitin na natin, ito, press nyo lang tong lever na to, yan na. Yan ang ginagamit natin sa grooving. Pero sa chamfering, yung isa din, so bali diga ito yon, yung number 43, ito, 43. Yan. Yan yung ginagamit natin sa grooving. Tapos same lang process ulit, kailangan ulit ng calibration dyan guys, no? Zoom in natin. Ayan. Sorry, ilayo ko muna para hindi masyadong Tayo muna natin konti. Yan. Tapos i-zoom ko. Yan. Ipasok natin ng kaunti pag ganun. Yan. Di ito ay konti pa. Konti pa. Chocolabo Hindi ko masyadong makita. Nakikita ko yung ikot ng... Wait lang, paano ko ba ito makikita ng ayos? Ayan, malayo-layo pa pala. So, palapatin ko lang ulit to guys ha. Itong gantong view para makita ko na onte. Pag kumagat, yan, kumagat na yon. Parang hindi pa. Yan, kumagat na yon. I-0-0 nyo na. Tapos, ito pakagatin nyo lang din. Hindi makita. Dapat tumutunog to. Ayan. Hindi ko masyadong makita guys. May pumapasok na. Wala pa. Yun, kumagat na. 0-0. So ngayon, ang sabi dito ay 5 mm yung depth
So, i-groove mo siya ng 5 mm. Ito ay ilayo mo lang ng kaunti. Ay, hindi. Naka 0-0 naman na. Dapat pala ito ilusod natin kanina. Anyway, hindi na natin nausod. Nagkasugat na yan ng kaunti. Ay, i-ano lang natin. 2 mm muna. Ayun guys, nag-groove na yan. Ng 2 mm. Yan, nag 2.01. Yan, naka-groove na yan ng 2 mm. Yan. Ngayon, mag-groove pa ulit tayo ng another 2 mm. Ano? So, bali 4 mm. Parang sablay. Dapat pala 5 mm na guys ang inano natin. Sorry, pag ganun, i-5 mm nyo na. Yan o, mali na yung nangyari. I-5 mm nyo na pala yon, yan, lumalim na. Pag nag-grooving kayo guys, i-5 mm nyo na pala, matik. Hindi nyo na pala siya Pag in-stop ko yung machine, ayan, tingnan nyo kung ito ay 25, dapat. Ito yung hindi, kasi naglalim, naging 9. Yan, sorry. 28 pala. Dapat ay maging 25, so kulang pa nga. Sige, di ulitin na lang natin i-calibrate ulit natin. Dahil tayo nagbawas na ng 2 mm. Magka-calibrate ka na lang ulit para hindi masyadong mahirap. Ilapit lang natin. Ayan, kinakain na yung, ano natin ay yung workpiece. Anyway, basta yung groove yung natin, kinain na yung workpiece natin, no? Yan. Kailangan siya ay papakagat nyo. Ng 5 mm. Yan. Yan yung groove natin. Dapat mag 5 mm to. Yan. Stop natin yung machine. Tingnan natin ngayon kung 5 mm na yung groove natin. Dapat ito ay approximately 25. Ayan guys, nahabol naman natin na kaunti. 25.7 mm yung groove natin. Kuha nyo? Sige. Ako'y paus na. Meron tayong tatlong operations na kinover ngayon. Ano yung tatlo? Meron tayong facing, nag-cut tayo from 100, ginawa nating 85. Meron tayong turning, yung 25 at 30 diameter. Ito yon. Ito yung turning na sinasabi natin, yung 25 mm. Yan, 25 mm ang binawas natin. So approximately 60. 60 na lang siya ngayon, minus sa 20 na 85. And then ang diameter na yan na sinasabi natin is 30. Ito yung 30. Tapos nag-grooving tayo. After nating mag-grooving, ito yung nakuha natin. Yan. At approximately 25, no? Dapat 25 mm. Yan. So may tatlo tayong operations that we cover for today. So ano yung magiging lab report 5 and 6 natin? I-discuss ko sa inyo, but this would be your laboratory report 5. So ang laboratory report 5 natin would be grouping. Magsisend kayo sa akin ng video na pinapakita nyo yung process nan. Mag-actual kayo. Same nang diniscuss ko. Screen capture nyo, then screen record nyo. Gusto kong nag-screen record and then may mga voice over na lang on the process. From preparation, discuss nyo yung preparation, yung mga tools. Please take also credit dun sa
sa app natin during the discussion sa video. I-credit natin yung app and then i-discuss natin kung ano yung functions, yung mga buttons, and then same nang diniscuss natin, i-discuss nyo yung facing, turning, grooving, and chamfering. So yung chamfering ituro ko sa inyo next week na Pero same lang din yon kapag halimbawa ay kayo magcha-chamfer. Sige, try natin. Ay, alis muna natin ng kaunti, are. Aha, kaiyamot. Yan. Pag kayo naman ay magcha-champering, halimbawa, patayin ko muna para nakakaduling. Papalitan nyo na yung nyo, papalitan nyo lang to, balik nyo na sa original niya. Ayan. Ay di, punta kayo dito, tapos ang sabi ay negative 30 daw, diga. Ay 30, sorry. Tapos, ialis nyo muna, layuan nyo pa. Para hindi kagatin. Ayan. Medyo napasobra. Ayan lang, pag nagcha-chamfer kayo. So, I think, sorry, nawala ako. Diba, dalawa to. Sorry. Yan lang din, pa-calibrate nyo lang din, pakagatin, wait lang na ako baka. Ano nga requirement? Wait lang silipin ko lang. 3 mm at 30. Medyo ibaba natin para dun sa green umagat. Alam ko yan yung pag-chamfer. Wait lang hindi ko pa sure. Nag-trial and error. Ayan. Hindi ko masyadong makita. Yan, malayo pa pala guys. No? Ilapat nyo lang ng kaunti. Pakagatin nyo lang. Yan, kumagat na. 0-0. Tapos same lang din ito. So yun, naka 3 mm naman na yan. So I think ito ang 83 mm din eh. Sorry. Mali. Nabuta siya. Tama ba? Mali yung nagawa natin.
Sige, i-discuss ko sa inyo. Nagkaroon ng butas. Mali ako. So yun, yung 3 basic operations muna. Dito lang din ako din sa chamfering. Dapat hindi ganyan yung mangyayari dyan. Dapat ay parang crown ba, naka-chamfer. Eh nangyari, nagkaroon siya ng butas. Yan, nagkagarne. Ayan. Pero kaganda, ano? Wow! Sige. Yun muna, guys. Di ako may utang pa sa inyong isa, yung chamfering. Hindi ko nakuha ngayon. Pero, i-save na natin. I-off ko na tong machine. Save. Save project. 2205. Yan, ganun yung pagsisave. Eh di pwede nyo pang balikan yan kapag halimbawa hindi pa kayo tapos. Pwedeng i-open project nyo lang, tas 2205. Pupunta na kayo dun sa ginawa ninyo. Okay, may natutunan? Yes po. Sige. E di, ito'y available sa internet. Pwede nyong i-download ito. Search nyo na lang. Kasi ito'y dinownload ko lang din kagabi. Mas maganda kasi kapag laptop ang gamit dahil nakokontrol ng mouse. Eh, sa mouse pa nga lang hirap na lalo pa pagka yung gang tablet o cellphone. Okay na tayo? Yes po, sir. Sige, kung wala nang tanong ay pwede na kayong mag-lunch. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you, sir.